ano po sa ating text line. Hello po, Attorney Claire and Sir Rod. Ang ganda ng topic ninyo tungkol kay ganda pa ng drama ninyo sa ginawa. Talaga, ang dami mga nagustuhan dun sa drama. Mayan Montesino Mapa, Attorney Claire Castro, labas na po. Ayan, hinahanap na po ng iyong mga fans. Partner, nasaan ka na? Nasaan ka na daw? Eto, hinahanap ka na nila. Ayan! Nandiyan na po. Yes, partner. Good evening sa lahat ng mga sumubaybay sa usapang batas. Salamat po sa partner. Actually, partner, nandito na kami, going to Nueva Vizcaya. Nandun na kami sa may bandang parte ng bundok, kaya nawawala yung signal. Ang mo nga kanina, partner, sa press conference ni Senator Francis Tolentino, isang magaling na senador din ito. Eto nga, binabasa ko nga rito, partner, kasi hindi ko kanina talaga natutukan. Unahin mo yung partner, yung opinion niya about doon sa kapag ka pinatawag itong si Pastor Kibuloy sa Senado. Oo. Nandyan ba? Eto ba yung sinasabi niya na he believes the rights of Kibuloy as a Filipino and as an individual must be recognized by the committee that handles the hearing on his cases. He added, the rule on legislative proceedings applies to other subjects of hearings and even to persons cited for contempt. For me, if Kibuloy wants to pursue legal action in approaching the Senate, no one can stop him. Kung matatandaan nyo, noong December, nung ako pa yung chairman ng Blue Ribbon Committee, binago natin yung rules. And the rules, as amended, would apply likewise to persons cited in contempt. So yung sa atin, sa pagbabago ng rules, ay binigyan po natin ng diin yung karapatang pantao noong mga humaharap sa mga committee. So sa atin pong nilagay ay dapat kilalanin din yung kanilang karapatan as an individual, as a Filipino citizen. So yung sa akin, we reiterated that during that interview. Ang sabi ko po ay kung merong pamamaraang legal na gagawin si Pastor Kibuloy sa pagdulog sa husgado, kagaya nung nangyari noong Nery case sa Senado, kung inyo natatandaan pa, wala makakapigil sa kanya. At hindi dapat pigilan yon kasi karapatan niya yon. Kung sakaling siya naman ay dadalo sa isang pagdinig ng Senado, kailangan din igalang ng komite ang kanyang karapatan. Ang ibig sabihin nun, huwag babastusin, huwag tatratuhin bilang isang nagkasala na, dahil ang pagdidetermine ng pagkakasala ng isang tao, the right to adjudicate the guilt of a person lies with the court and not with a committee. Maliwanag po yan. Ang atin pong gawain dito sa Senado is to investigate in aid of legislation. It is not the right, it is not the duty of the Senate to condemn and imprison an individual. Because that individual, no matter how high nor lowly he is, has the same basic human right and the right of being, the right to innocence, etc., etc. So igalang po yun. Yun po yung sinabi ko igalang yung karapatan ni Pastor Kibuloy. Kagaya po nung ginawa natin doon sa mga nagdaang pagdinig natin. So babalik at babalik po yan sa paggalang sa karapatan. Kung kahit sino man na nandun, kahit hindi si Pastor, huwag bastusin yung mga nandito sa humaharap sa komite ng Senado. Ito yan, partner. Tandaan mo ha, electionist tong si Tolentino ha. Tandaan natin, marami pa rin itong malakas pa rin ang influence ni Pastor Kibuloy. Ang daming miyembro niyan, 6 million yan or more, worldwide. Diba? So, since electionist yan, ngayon siya nagsasalita about sa rights ng resource person. Bakit dati, partner? Okay. Sabi na natin, alam ko may nakita akong picture niyan, umaatin niya sa birthday ni Pastor Kibuloy Eh siyempre, the electionist, kailangan pa rin niya ang tulong ng basbas, ng pastor. Diba? Alam mo, you can read between the lines. Ito naman si Senator Tolentino Ngayon siya nagsasalita ng ganyan about rights ng resource person. Kamantalang harap-harapan dati.
katabi niya na yung ibang senador kung magmura sa resource person. Di niya man lang pinipitik. Ang ano dito, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh. Yun ang una mo dapat ginawa, Chairman. Huwag mo akong ganun-ganun lang sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Ayan, napigil mo ba si Senator Robin Padilla sa kanyang inasta laban dun sa barangay captain? Hindi, di ba? Now, having said that, ano sa palagay mo, pasado ka o hindi? Wala mo. Ako po yung nagsasabi ng totoo. Hindi nga, ang tanong ko lang, sa palagay mo, ikaw ba'y pumasa o bumagsak? Yun lang sagutin mo. Opo, pumasa po. Pumasa. Po, matanong ko lang, with your indulgence. Nung po kayo ay sumailalim sa lie detector test, kasama po yung inyong mga abogado? Wala po, si Attorney Mortel lang po ang nandoon. Attorney Mortel. So, wala yung abogado niyo sa loob? Wala po, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Pero may abogado nandoon, yung committee chairman, yung committee secretary. Papirma lang noon. Okay, go ahead. And upon your request, kasi sa ngalan ng patas na pag-hearing dito, di ba, ako naghamon sa inyo at hanggang sa pumayag kayong dalawa after consulting with your lawyers. And then, sabi ko, para maging patas, hinamon ko rin yung dalawa at pumayag yung dalawa. Tama? Maliwanag. Ikaw lang, tapos akit na ako. Lumilitaw dito na ikaw ay deceptive. Ikaw ay nagsisinungaling. Bumagsak ka. Ito na yung endgame para sa akin. Kaya akit na ako after this. Hindi na ako atin sa masusunod na hearing because for me, nandun yung satisfaction ko to prove for me and to everybody here na ikaw ay from day one nagsisinungaling at tama lang na ikaw ay nakulong sa baba at ang gusto ko mamaya pati ito mga kulong. So ito mapapatunay na ikaw ay nagsisinungaling. Ang atin pong gawain dito sa Senado is to investigate in aid of legislation. It is not the right, it is not the duty of the Senate to condemn and imprison an individual. Napigil mo ba si Senator Raffy Tulfo sa kanyang pagbibintang, panghuhusga, at yung nais niyang pagpapakulong sa mga taong ito? Because that individual, no matter how high nor lowly he is, has the same basic human right and the right of being, the right to innocence, etc., etc. So igalang po yun. Yun po yung sinabi ko nun. Igalang yung karapatan ni Pastor Kibuloy. Makatao ba yung ginagawa mo? Hindi na makatao yan. Makahayop na yan. Mas masaol pa sa hayop yung ginagawa mo. Maybe as a gentleman to refrain from and probably just exercise objectivity and cooler heads without offense, Senator Estrada. Alam niyo, Senator Estrada, kasi siya yung gumawa ng kasambahay law. Kaya ayaw niya rin na makita yung nagawang batas na hindi nasusunod at hindi umiiral. O dito, pinansin mo nga si Senator Jinggoy Estrada. Pero ginastify mo kung bakit ganun yung pagtrato niya. Tumigil ba si Senator Estrada sa kanyang panghuhusga? Hindi, di ba? Hindi lang yan, Mr. Chair. Kaya naman, I'm sorry for raising my voice. Kaya naman talaga ako umiinit ang ulo ko, tumataas ang boss ko. Dahil nakikita ko itong tao. No, masyado mo yung minaltrato. Habang buhay na siya mabubulag. Hindi mo ba naintindihan? Kung sa'yo ginawa yun, habang buhay ka mabubulag, matutuwa ka? Matutuwa yung mga kapatid mo? Matutuwa yung mga anak mo? Tingnan mo. Tingnan mo yung tsura. Nung pumasok sa'yo si Aling Elvie, hindi ganyan yung tsura niya. Teka lang, alam mo, a day before January 20, 2023, Yes po, Mr. Chair. Iranara talked to her parents and complained of experiencing cruelty from the 17-year-old son ng employer na binabanggit nyo. Ang dami mong extra binabanggit. Even recounted an incident where she was threatened with an ice pick. Asan kayo nito? Mr. Chair, yung pong insidente na yan, nai-report Pero siya sabi mo kanina, okay. Nai-report po sa Pero loko mo kami. Mr. Chair. Sabi mo kanina, okay, di ba? Sabi mo parang walang problema Everyday, chinecheck mo Mr. Chair, yung ibig ko po sabihin, nung na-report po yung insidente na yan, sa parents lang po, sa amin, hindi po yan siya nakarating na may... You're not monitoring, that's why your monitoring is ineffective. Inutil yung monitoring nyo. Mr. Chair, Am I right or am I right? Mr. Chair, may I be allowed to resign? No, not yet. I'm just asking you. You think your monitoring system works? Mr. Chair, ginawa naman po namin. Answer my question. Your monitoring system works? You're saying every day you check, you monitor? The day before she died, ganito yung situation. If you don't have the heart for the OFWs, ganito lagi mangyayari, araw-araw ganito mangyayari, taon-taon ganito nangyayari, sawa-sawa na kami mag-hearing dito. O dito, kay Senator Villanueva, pinigil mo ba yung init ng ulo niya? Oh. Diba? Ano pa nga, palag naman lang kalabitin, Bart. Oo. Or Senator. Ngayon Huwag dito, mumurahin yan. dito kay Pastor. Oo.
Bakit? Hindi naman masasabing dapat partner, bastusin na resource person. Hindi yung ganon. Pero ang sabi niya kasi kanina, partner, no matter how high or how lowly a person can be, dapat nandun yung basic rights. Diba? Ika lang. Ay, teka lang. Parang yung high lang nakikita mo, yung lowly, hindi. Diba? Pansinin mo partner, mga ka-UB, no? Ito. Natatandaan mo yung hearing kay Nanay Elsa. May barangay captain dun. Ang pinanata ng mga senador doon, pinanata ni Senator Robin, ni Senator Rafi Tulfo. Yung barangay captain. Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin, payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa lie detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. Hindi mo ginawa yung trabaho mo. Sa magkano kadahilanan na hindi mo ginawa yung trabaho mo ng tama. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Kaya sa lumala dahil sa naging pabaya ka sa iyong tungkulin. Kung ako dito rin sa committee, sampahan ka dapat ng kaso. Sa dereliction of duty. Mr. Chair, ipaano natin to, lie detector test, and then kapag lumitaw na sa lie detector test na sinungaling to, ikulong natin sa baba. So kukulong kita. Napakasinungaling mong tao ka. And I'll tell you, isa sa mga nasibak, dapat ikaw masibak ka rin eh. Di ba may pulis yung pinagsumbungan? Itong si Master Sergeant Maria Eliza Palabay, na-dismiss kasi sinampan ng kaso ni Ma'am LV. Kasi kinampihan nitong pulis yung amo, para ikaw din. Ikaw ang susunod na pasisibak namin. At yun ang ginawa niya, na kinukorta mo ngayon, stupido. Hindi pa po nakakapagsalita po si Nanay LV. Nakaupo lang po yan nung dumating po ako. Ang atin pong gawain dito sa Senado is to investigate in aid of legislation. It is not the right, it is not the duty of the Senate to condemn and imprison an individual. Dito, sa pagmumura ni Senator Rafi Tulfo, pinansin mo ba siya? O binaliwala mo lang? Okay? Yeah. No. Partner, imaginin mo si barangay captain, wala pa yan kasalanan, hindi siya kasama dun sa pambubugbog kay Nanay Elsa. Pero, kung paano nila itrato yung barangay captain? Dahil hindi daw nagkatrabaho, bakit daw pinabayaan si Nanay Elsa, bakit daw tinawag na taong grasa? Talaga kung kulang na lang, motorisin na lang yung barangay captain. Nandun siya. Tapos partner, meron pa ibang opisyal. Sinigaw-sigawan din partner. Ano ba yun yung tungkol sa pagkamatay sa Kuwait, partner? Nakalimutan ko ulit matatanda ng mga ka-UP. Kung sigawan ni Senator Joel Villanueva. Nandun din si Senator Rafi Tulfo, partner. Nandun na siya Diba? Tapos sinabi pa niya na yung mga resource person walang karapatang sumigaw. Pero yung kapwa niya senador na katabi niya sumisigaw, di niya sinuway. Sabi mo, meron ng report na ginawa yung inyo pong sa embassy po after na namatay po siya. Kasi siyempre tinanong ko yung... Kaya nga Kasi pagpatay na siya, pwede na kayong gawa ng istorya. Pwede pa ilagay na pinatay niya si Rizal. Mr. Chair, meron po kami sinabit sa decision paper namin. Yung pong investigation na sinabit po official sa Polo. Just to remind the resource person, we have committee rules here. Yes, you cannot be argumentative with the chairman. Yes, sir, Mr. Chair. To tone down your voice. Only the chairman is allowed to do that. Yes, Mr. Chair. Thank you. Ayan Tuwang-tuwa si Senator Rafi Tulfo sa sinabi mo. Ibig sabihin nito, ang mga senador ay pwedeng sigawan na lang ang kanilang mga resource persons. Kaya naman pala hindi mo sinisita yung kapwa mo senador na kasama mo dyan kapag ka nang babastos na ng resource persons. Tapos ngayon pagdating kay Pastor Kibuloy, hindi dapat daw wag bastusin? Kung sakaling siya naman ay dadalo sa isang pagdinig ng Senado, kailangan din igalang ng komite ang kanyang karapatan. Ang ibig sabihin nun, huwag babastusin, huwag tatratuhin ng, bilang isang nagkasala na, dahil ang pagdidetermine ng pagkakasala ng isang tao, the right to adjudicate the guilt of a person lies with the court and not with a committee. Hindi. Kasi baka partner, pastor, leader ng isang religious group. Kaya bigyan din ng konting galang. Partner, kailangan, ito naman, tama naman yung wag bastusin, di ba? Tama yun. Pero ang sa akin, partner, wag lang yan. Wag lang si pastor ang ipagtanggol mo na merong karapatan at wag bastusin. Sabi ko nga sa ibang hearing, harap-harapan kung paano mambastos yung yung kapwa niya senador. Di niya tinatapik.
recruitment agencies, not the OFWs. Kaya next time, huwag ka na magpanggap na ako OFW. Hindi ka OFW eh. You're a lawyer. Saan nilagay mo ako attorney ng mga recruitment agency? Mr. Chair, kasi... Hindi, the last time nakalagay dito, ako. Yes, Mr. Chair. Kaya na pinasalita kita, pinasalita. Siguro, isang oras ka na salita noon eh. Ang yabang mo pa noon. Bilib na bilib ako sa'yo. Tululaway ka pa, habang nagpapaliwan ka, sarap na sarap ka. Yung pala, binudul-budul mo kami. And in that regard, I want you to apologize. Yes, Your Honor. I want you to apologize. I'm sorry, Mr. Chair. Kasi yung record na hawak mo at record na hawak ng OWA ay magkapareho. Now, dito sa record mo sabi na pregnant. Dito sa record niya, sabi hindi. Pareho naman galing niya sa Kuwaiti government. Magkaiba po, Mr. Chair. Doktor ka, dapat hindi ka tuloy, dapat doktor ka, quack doktor. Hindi po, Mr. Chair, bali, ito po ay, sabi ko nga kanina, the information that we report to DMW is merely dependent upon... No, sir, kasasabi mo lang na dyan sa record ng pregnant. Sabi dito, walang any indication na siya ay pregnant. Ayan, no, galing sa Kuwaiti government. Official, this is official. Saan galing po yan? Saan galing, Mr. Ignacio? This is from the Kuwaiti government, the first autopsy that we acquired. Yes. Kasi bukas kagad ng bukas ng iyong malaking bibig para kampihan ang iyong agency na loko-loko. Mr. Chair. Para masulit yung bayad sa iyo ng mga agency. Hindi mo man lang chinecheck to make sure, check, double check, triple check, na kung yung dokumento ba yan ay tama. Saan ba yung source mo? I just... Sino nabigay sa iyo yan? Ito po yung paunang ibinigay po ng foreign agency na letter. Foreign agency. So not the Kuwaiti government. Ito Kuwaiti government. Yung pala sa foreign agency. So pwedeng dinoktor yan ng foreign agency, FRA. Mr. Chairman, I think he's about to issue an apology. Ang atin pong gawain dito sa Senado is to investigate in aid of legislation. It is not the right, it is not the duty of the Senate to condemn and imprison an individual. Porque si Pastor Kibuloy na ganyan, nagpapakitang gila siya. Diba, wag ganon. Sabi mo nga, no matter how high or low a person can be, dapat pantay lang yan. Sabi ko, nakikita niya yung high lang eh. Pag maliliit yung mga tao ng resource person, hindi niya pinapansin. Oh, kahit bastusin. Meron ba siyang Meron ba siyang sinabihan na huwag niyong bastusin ang ating resource person? Hindi. Wala. Nag-react ba siya? Wala. Nag-react ba siya? Oo. Nagsampa ba siya? Nagsampa ba siya ng case ng complaint sa ethics committee? Wala. Diba? At kasi Nancy Binay, Senator Nancy Binay, chairman pa naman ng ethics committee. Di ba niya nakikita yung dating pambabastos ng kapwa niya sa ibang resource person? Wala. Diba? Dito, wala pa namang partner eh. Wala pa naman tayong naririnig na hindi magandang salita. Oo naman. Diba? Oo naman. Wala pa naman tayo eh. Si Senator Risa lang. Hindi. At saka hindi. Yung mga binabanggit lang naman sa hearing, pawang mga, partner eh. Reklamo, correct. Complain. Okay? Laban. Laban sa pastor. Doon sa mga alleged, di ba? Na di umano sa Tagalog na ginawa niya doon sa complainant. Wala pa na. Kataka. Itong pinagsasabi ni Senator Tolentino. Well, in fact, lahat dapat huwag bastusin. Alam ko na. Kaya niya siguro sinabing huwag bastusin. Kasi lahat ng kasama niya nang babastos na resource person. Kasi dito ibahin niyo, huwag yung bastusin. Bakit? Kaya ganun. Kasi kilala niya yung mga kapwa niya senador. Diba? Pero the RICE partner, kahit pumunta dyan, sa tingin ko naman, hindi pupunta. Kung pupunta man, hindi niya babastusin ng mga senador. Hindi niya sasabihan na, kahit bilyonaryo ka, hindi ka pwede matulog-tulog dito, ha? Hindi ka INUTIL ka ba? Tingin ko hindi yan babanggitin dyan. Kasi mga politiko yun eh. Kailangan niya ng tulong ng leader ng isang napakalaking church or religious organization. Diba? Minsan personal interest ang pinag-aanuhan itong mga ibang mga politiko natin. Personal interest nila ang nangingibabaw. Pero, partner, yung sinabi naman ni Senator Tolentino, nakarapatan ni Pastor Kibuloy, na gawin lahat ang anumang remedyo. Tama yon. At hindi dapat pigilan yon kasi karapatan niya yon. Kung sakaling siya naman ay dadalo sa isang pagdinig ng Senado, kailangan din igalang ng komite ang kanyang karapatan. Ang ibig sabihin nun, huwag babastusin,
huwag tatratuhin ng bilang isang nagkasala na, dahil ang pagdidetermine ng pagkakasala ng isang tao, the right to adjudicate the guilt of a person lies with the court and not with a committee. Maliwanag po yan. Ang atin pong gawain dito sa Senado is to investigate in aid of legislation. It is not the right, it is not the duty of the Senate to condemn and imprison an individual. I agree. Okay. Remember, yung una natin pinag-usapan si Pastor Kibuloy dyan, sabi ko, kung gusto mo i-question yung pagpapatawag sa'yo at kumawawaran ka, pumunta ka na agad sa Supreme Court and, di ba, mag-file ka ng petition para ipahinto yan. Diba? Karapatan niya kasi partner. Yung kaso kaso ng family, although na late na very late na kasi yung paglabas ng decision ng Supreme Court, hindi nga daw ginagamit ang Senado para sa yung pang-aabuso. May ginamit na gano'n May petition kasi dati yung family kasi di ba pinakulong nila yung mga ibang mga resource persons na involved sa family, di ba? So, napakawalan na yan bago after sila mapakawalan, years after, saka lumabas yung decision ng Supreme Court. Kasi nasabi nga na hindi pwedeng gamitin ang kapangyarihan sa Senado in aid of legislation para abusuhin. Okay. So, tama naman yun. Pastor Kibuloy with his lawyers can go to court, file a petition, pahinto yan, especially kung meron ng pending warrant of arrest. Tingnan natin kung kakatigan ba siya ng Supreme Court. Can be, di ba? Mababaliwala ngayon ang patawag ni Senator Risa. Di ba? Oo. Well, ang ano ko rito, partner, sana tuloy-tuloy na ang ganitong klaseng panawagan. Na wag mabastos? Yes. Oo naman, dapat noon pa. Dapat nga ginagamit niya yung mic partner. During the hearing, sabihin niya na huwag tayo mambastos sa resource persons. Actually, isang naparinggan ko yan, pero very, very subtle. Si Senator Alan Peter Cayetano. Sabi niya, parang hindi tataas yung boses niya para mabigyan niya ng respeto yung mga resource persons. Kaharap noon, si Senator Rafi Tulfo and at the same time, si Senator Risa Ontiveros. Dapat gano'n talaga, kino-call out niya yung kapwa niya senador na huwag tayo mababastos. Diba? Well, paringgan mo lang. Ang ganitong klaseng panawagan hindi lang naman ngayon lang narinig natin, partner. At hindi lang, di ba, kay Senator Francis Tolentino. Well, in fact, marami na rin ang nanawagan. Kung iyong matatandaan, partner, di ba, last year ba yun? Di ba? Naging mainit na usapin dyan sa Senado kung paano nila hinahandle ang kanilang mga resource person. At kine-question nga, di ba, ang kapasidad ni Senate President sa kung paano niya, partner, dinidisiplina ang kanyang mga miyembro. Kasi parang Senate President, hindi niya nadidisiplina. Very, very obvious. Wala siyang wala siyang ngipin. Wala siyang tapang. Para tapikin yung kanyang mga senador. Para naman maging maayos yung paano sila magtatanong sa Senado during the Senate hearing. Kaya nga, partner so sana ito tuloy-tuloy na ang ganitong class. Tama. Well, may punto rito si Senator Francis. Dapat maging patas. Pero namimili siya ng pagsasabihan kung anong kaso. Dami-dami na nakarating sa kamay niya sa mga hearing na ang daming bastusan, pero hindi niya kino-call out. Bakit ganun? Ngayon lang. Bakit parang iba yung tinitignan sa tinititigan? Alright. Dapat noon pa. Hindi, partner, kasi siguro baka ngayon lang ngayon lang napansin. Baka ngayon lang napansin ni Senator, parang sumusobra na ata. Pati pastor wala na kayong respeto. Kaya kailangan ko talagang, tawagan ng inyong pansin. Pastor yan. Dapat bigyan nyo ng respeto. Parang hindi na ata tamang ginagawa ninyo. Sumusobra na kayo.
Wala na kayong respeto Talaga? kahit kanino. Oh. Ano yun? Delayed reaction? Ano ba yun? Attorney pa naman siya? Oh. Siguro, di ba? Electionist pa naman siya? Delayed reaction ka? Ay, di ba? Ano yan eh? Tawag na ito, ay, nakalimutan ko yung term partner. Ano ng Panginoon? Ano yan ng Diyos? Alagad ng Diyos yan. Huwag niyong abusuhin. Ganon? Oo. Huwag niyong sigaw-sigawan. Tandaan mo, lahat tayo anak ng Diyos, ah. Alagad, oo. Alagad. Ano bang kaiba? Hindi nga na tayo appointed, pero lahat tayo anak ng Diyos. Ha? Kaya dapat pantay-pantay. Anak lahat tayo ng Diyos. Pantay-pantay lang. Oo. Porket nauna siyang i-appoint, gano'n, dapat lamang siya. Hindi naman siguro dapat gano'n. Oo. Eh, talagang binabanatan ako rito ng mga kayubi. Sabi ni Marian, patas o bias? Hindi ako bias. No, tingin ko hindi. Tingin ko hindi ka yan, partner. Hindi yan si Senator Tolentino yan. Okay. Sorry. Ikaw naman, nag-guilty ka kaagad. Defensive. Kumakamin ka ba? Defensive lang. Sorry naman. Marian. Talaga nga naman, no. Hindi, ako lang naman, nakikita ko naman yung punto rito ni Senator. Kasi baka ngayon lang niya partner, hindi na niya kinaya. Kasi yun nga, ganang binabanggit ko nga kanina, pati alagad ng Diyos. Wala na silang respeto. Gusto ko naman yung reaction mo. Hindi niya na kinaya, ang pambabastos ng mga senador sa resource person? Oo, baka hindi na niya kinaya. Ngayon niya lang hindi kinaya? Oo, ngayon lang niya nakita na mali pala. No, si Pastor Kibuloy na yung pinipilit. Ipatawag dyan sa Senado. Ngayon niya lang nakita. Kasi pastor nga, partner. Ganun? Pastor, oo, siyempre. Kaya lang yan ng mga pari, di ba? Paring Erwin. Pari, pastor. Nirerespeto natin. Mataas yung respeto natin sa mga yan. Kasi mga alagad ng Diyos sa mga yan. Pagkatapos sigasigawan mo, babastusin mo sa harap na kung ano-ano mga sasabihin. Ay, hindi tama yun. So kapag ka hindi pastor, parang si Rod lang. Pag si Rod ang imbitado, pwedeng murahin. Ay, naku, wag naman. Subukan nila ako murahin. Makikita nila. Ano yan, maghahalo ang balat sa tinalupan. Makikita nila, partner, kung paano ako iiyak sa loob. Sa loob. Iiyak ka sa Senado. Hindi ka titigil umiyak para makonsensya sila. Oo, hindi ako titigil. Hindi lang basta hihiyak. Hahagulgol na ako doon sa loob. Mga bastos kayo. Mga walang king respeto. Talaga nga naman, oo. Diba? Ayun. Sa akin lang, ako nababasa ko, the way I see it, correct mo ako, Senator Tolentino, gusto mo ko i-correct. Oo. Lumanantad ka ngayon kasi re-electionist ka. Wow. Diba? Oo. Pangalawa, di mo makakante si Pastor Kibuloy kasi kailangan mo ng tulong nila. Diba? Maraming alagad si Pastor Kibuloy, kaya konting salita ni Pastor Kibuloy na ito iboto mo, kailangan mo yun. Oo. Kailangan ni Senator Tolentino. Hindi niya pwedeng tapikin. Pero kung ang barangay captain na minumura, wala naman siya mapapakinabangan kay barangay captain. Maliit lang yung influence nun. Oo. Kaya okay lang murahin yun. Ganun yun ang dating. Oo. Diba? Which is wrong. Hindi, partner. Sabi mo kanina, ako talagang tinitiran itong si Marian. Ikaw talaga? Sabi pa niya, masyadong depense itong si Serota. Pero siyempre may tawa emoji. Hindi nga daw ikaw. Kaya ikaw agad ang dumidepende sa sarili mo para ka ng guilty. Yun. Pero hindi daw ikaw yun. Hindi ba? Sorry. Ayan na naman. Sorry. Pero partner, ito, ano lang, tanong lang naman, no? Dito sa mga nangyayari ngayon, kay Pastor, yung mga aligasyon sa kanya, di ba? May mga lumantat at
yung mga alegasyon, hindi simpleng alegasyon yun. Di ba? Oo. Sabi nga natin, alagat ng Diyos. Tapos may ganitong klaseng alegasyon. Nandun pa ba? No? Yung kanyang impluensya. Yung faith ng tao na mga alagad niya sa kanya. I think so, meron. So, kasi syempre, hindi ko sinasabi may kasalanan si pastor, ha? Hindi ko sinasabi may kasalanan siya. Hindi ko sinasabi na guilty siya. Pero pag nagdilig mo siya kung paano siya makipag-usap sa mga tao niya, ibang klase, partner. Kaya nga sabi niya, he has the talent. Linawin natin. Dito sa Pilipinas, wala pa siyang kaso, partner, ha? Wala pa. Kasi na-dismiss. Wala siyang kaso. On appeal sa DOJ. Kaya pala, partner. Kailangan pag nakita mo at nadinig mo kung paano niyang influensyahan yung mga tao niya, partner. Wala. Talagang, abiniwala lang talaga nila kung ano yung sinasabi ni pastor. Pero kasi partner, kasi ganito yan. So nakita ko, nabasa ko yung complaint sa kanya sa US. Okay? Dinitali kasi isa-isa eh. Kung paano napeke yung visa, kung paano napanatili yung ibang miyembro ng KOJC na manatili sa abroad, kahit fake yung visa. Tapos partner, yung nagsasagawa, mga kayubi, no? Yung mga nagsasagawa ng papel by the name of Maria de Leon. Umabi na siya na in conspiracy siya sa pamimeke ng papel. Ng mga visa, saka ng mga non-immigrant na documents. Umamin siya. So, kumbaga, makikipagtulungan pa nga daw siya sa US government para doon sa kaso na yun. Kasi kasama sa kaso, partner, yung mga pamimeke, yung mga immigration laws, ang daming na-violate. So, yung kasabot nila na Maria de Leon na siyang gumagawa lahat ng papel, umamin partner. At siya nga magsasita na talaga may nangyaring gano'n. Ang laki kasi na binabayad sa kanya. So ano yun? Sa bawat transaksyon. Nadagdagan yung kanyang kaso? Kasama yung partner. Dito sa 43 counts na sinasabi niya. And at the same time, partner, remember, yung pinag-usapan nating cash smuggling? Na sinabi rin nito si Felina Salinas na hindi kanya yung pera talaga, yung $335, $335,000 US dollars, saka 9,000 Australian dollars. Noong una kasi, kaya siya yung hinuli, inako niya, di ba? Na kanya. Pero nung after 2 years ng hearing, umamin na siya, nag-plead guilty siya. Nag-plea bargaining siya na aminin ko na lang na nagsinungaling ako, yung pera talaga ay hindi akin, kundi kay Pastor Kibuloy. So ngayon, di ba, nasentensyahan siya ng 30 days na imprisonment for that false testimony or false statement. Ang tanong mo sa akin noon, ano nangyari doon sa cash smuggling? Correct. Partner, kasama ngayon dyan. Kasama ngayon dyan, doon sa indictment ngayon. Kasi siyempre, kung napababa yung kaso, yung di ba, nitong sino yung babae? Salinas. Si Salinas. So, doon sa kasong kay Pastor, anong naging dyan doon? Involvement, ano yung liability niya? Since, diba? Kasama ngayon, partner. So, kung nag-testify dyan si Felina Salinas at tinuturo niya si Pastor Kibuloy, at imagine mo, subject ni Pastor Kibuloy na huli yun. Paano ay sasabihin ni Pastor Kibuloy at ng mga lawyers niya na yung FBI na most wanted para lang ipahiya itong si Pastor Kibuloy? May testigo. May mga dokumento. May umamin. Paano? Ipahiya lang ba talaga si Pastor Kibuloy? Ingat sa biyahe. Yes. Hindi kasi gusto ko na ipaliwanag mo. Nagpunta ako dito sa Nueva Vizcaya because ang hearing ko bukas is umaga. 8:30. So, mahirap yung biyahe. Kasi kanina galing tayo sa hearing ng Malolos, hapon. Kaya hapon din yung nagbiyahe tayo. Kaya naabutan tuloy ako na
doon kanina sa bundok, partner, talagang walang signal. Kaya napuputol kanina. O yun lang mga ka-UB and sa iyo, partner. So, hanggang bukas. Yes, hanggang Makita't bukas. magkarinigan tayo. Ako po sa Tanik Lekas, para lang, huwag tulugan ang iyong karapatan.